Mga kanayon, welcome po sa Usapang Baboy Plus. At dito pa rin po tayo sa ITCPH compound. Doc Ruth, thank you po sa pag-sponsor nyo sa amin ha. Good morning po. Good morning, Ariel. And magandang umaga din po sa mga nanonood dito sa ating programa. And it will always be a pleasure to sponsor ang K-Plus. This is our own little way of helping this really good private initiative. So ano nga po pala, Doc Ruth, yung pag-uusapan natin ngayon? Uy, it's one subject na talagang pag sinabi mong i-discuss ko, hindi ako tumitigil. Maski sabi ko nga, 1 linggo natin pag-usapan tungkol sa paggagamot at saka pagbabakuna ng baboy. Yaman din lamang na nandito na tayo sa usapan sa paggagamot at pagbabakuna, pag-usapan na natin kung paano ba kadalasang ibinibigay ang mga gamot. Diba, usually yung ibinibigay natin through intramuscular injection or yung pagtuturok sa kalamnan ng baboy. Kadalasan, ito ay ibinibigay dun sa laman, sa leeg o kaya sa pigi at napaka-importante i-consider natin kung tayo ay magtuturok ng gamot o bakuna yung laki o haba ng karayom na gagamitin. Bakit? Kasi po, para makasigurado tayo na yung ating ibinigay na gamot o bakuna o suplemento ay makakarating dun sa lugar kung saan mapapakinabangan ng katawan ng baboy yung ibinigay natin na gamot. So, Doc Ruth, ano nga ba yung mga tamang sukat ng karayom na pwede nilang gamitin? Oo, no, Doc Ariel, madalas yan, hindi binibigyan ng pansin yung sukat ng mga needles, sabi nga natin. Pero, actually, iba-ibang klase ng baboy, iba-iba rin ang sukat na kailangan. Halimbawa, sa tiik, o yung tinatawag nating piglet, usually maikli siya, half inch, di ba, Doc Ariel? And then, mas maliit din yung buta, sabi nga natin, gauge 21. Sa winners naman, mas mahaba na siya, mga 1 inch. Tapos mas lumaki din ang butas, gauge 20. Sa grower naman po, 1 inch din. Pero again, mas malaki ang butas. Nasa 18 tayo doon. And then sa mga breeders natin, mas malalaki pa doon. At mas mahaba, 1.5 inches. Tapos 16 ang butas ng karayom. So yun, very important yun. Medyo mahirap tandaan, pero masasanayan naman natin yun. At sa pagpapalit naman ng ng needle, usually sinasabi natin, recommended lang naman, 10 to 12 piglets, dapat magpapalit na tayo ng needle. Lalo na kung may sakit yung mga ginagamot natin. Napaka-importanteng tandaan nun. So again, rule of thumb yun, 10 to 12 piglets, dapat nagpapalit tayo ng needle. Ngayon, alam na natin kung ano yung tamang sukat at laki ng karayom na ating gagamitin. Ngayon, halimbawa, magbabakuna tayo, ano pa yung konsiderasyon na dapat natin malaman? Isang napaka-importanting konsiderasyon ay ang paghahandle ng bakuna. Alam nyo ba na ang bakuna kapag na-expose sa init ay madaling masira? Therefore, napaka-importante na kumuha tayo lagi ng ice chest at every 2 minutes na may expose yung bakuna, kailangan ibalik natin sa yelo para hindi siya masira. Ang tama namang temperatura sa refrigerator kung ilalagay natin yung bakuna dapat nasa 2 to 8 degrees Celsius. Huwag nyo ilalagay sa freezer o kaya dun sa lalagyan ng gulay. Oo nga, bawal yun. Baka maging gulay yung ating Hindi, joke lang. Doc Ariel, siguro meron din magtatanong, no? Can they give antibiotic during or before vaccination? Now, ang sabi natin dyan, pag mga viral diseases, we can always give antibiotic naman. Kasi unlike bacterines na pwede, syempre, mga bacteria to, so yung antibiotic natin can give a considerable negative effect on these bacteria. Otherwise, pag mga viral vaccines, okay lang. Yun ang ating rule of thumb. Ganon din sa pagbibigay ng gamot, dapat specific kung ano yung sakit na nakita natin. Halimbawa, alam din natin dapat kung ano yung history kung kailan tumatama, dapat maibigay natin ng gamot 1 or 2 linggo bago yung outbreak ng sakit. Timing, Oo, importante yung timing. So yan po ang tungkol sa pagbibigay ng gamot at pagbabakuna. So doon po sa mga hindi pa nakakapag-enroll, pwede pa po kayong humabol. Abangan nyo lang po si Doc Lilian tungkol sa detalye kung paano sasali. So, Doc Ariel, sa Sabado uli, magkita-kita tayo dito sa ating Usapang Baboy Plus. Ako po si Doc Ruth. At ako naman si Doc Ariel, dito lamang sa K-Plus!